Yan. Tuloy kami sa aming trabaho dito. Oh. Bubuk yung mga baka. Walang tayo juga perulana. Lang tapos na yung buhok. Sakto na yung sinagid ay na tagod na ba? Dado rin puro lang. Yan na ba? So dito, turing naman yung paghuhin namin. Patambak pa, tambak para malibili yung lupa. May bago kaming kalabaw dito mga kaprobinsya. Kasi may nagkagusto sa ating chinso. Yung chinso natin pinalitan ng kalabaw. Yung tatay natin doon, si Jode. Dinagdagan ko siya ng pira. Yung kalabaw niya nasa mga 40 to 43,000 siguro. Yung pinakamahal 43 or mahal pa Jod 45. So dinagdagan natin ng 20,000. Yung chinso natin worth 20,000 kasi medyo luma na yung chinso natin. Pero yung chinso ngayon na brand new, napakamahal po. Nung nagtanong ko dun sa Dumaguete, yung brand new nasa mga 80,000 plus yung steel na chinso. Ganyan na po kamahal. Tapos pumayag lang ako na yung chinso natin palitan ng kalabaw. Kasi hindi kami marunong mag-operate. Tapos pag standby lang natin, masira lang. Kaya inispatsa natin. Bibili lang tayo ng chinso, yung maliit lang. Ganun lang ba? Para pang-cutting sa mga kahoy. Pero hindi yung matabas. Pero yung kalabaw na yon, hindi ko nagustuhan yung itsura niya. Napakahaba ng sungay. Napakataas ng ganang sungay. Ibinta lang namin sa mga sunod na araw. Sinubukan namin na pailain ng karosa at tumakbo. Pero marunong siya mag-araro. Yan po, may bubong na yung kulungan natin para sa ating mga baka. Yung kubo. Inuna namin yung bubong para pag magtrabaho kami sa ilalim, sa flooring, wala nang init. Anytime pwede. Yan. So, kunting tiis lang sa ating mga baka. Sa ngayon, nasa labas pa sila. Yung mga baka natin na galing sa Batangas. Medyo malaki-laki po itong mga kaprobinsya. 30 by 10 yung laki sa ating pinagawa na kubo. Ngayon lang ko nakapagawa ng kubo na direkta yung paggagawa na ganito kalaki. Pero hindi pa natin yan masasabi na direkta. Kasi pag madagdagan yung mga baka natin dito, posible pa na mag-extend tayo doon. May space pa doon, no? So pwede pa tayo mag-extend doon pag kulangin yung kubo natin. Excited na po tayo na matapos yung kubo natin para mailagay na natin sa loob yung mga baka natin. Pag tipirin natin yung space katulad sa ating kulungan doon, siguro kasya dito yung mga 8 baka. Pero balak ko po dito na yung ilagay ko dito ay nasa mga kuan lang, mga 6. Ang division po dito parang andyan lang, oh, kada poste lang. Tapos sa gilid namin ilagay yung mga baka. Hindi katulad doon na bawat baka may mga kwarto sila, so makaikot-ikot lang yung baka. Yan po ang style natin dito. Tapos yung tali nila sa ilong, gawin ko na parang unggoy na pwede silang makaikot doon
pwede naman makatalikod, kaharap. Subukan ko lang kung effective ba yung gagawin natin. Parang unggoy ba na makalakad-lakad sa loob. Pero pag malaki sana yung space natin, pag may malaki pa tayong budget, pwede naman yung ganyang kwarto, yung 10 by 10, pwede yan ilagay dyan yung isang baka lang yung inahin. Hindi ko po akalain mga kaprinsya na napakalaki na po yung ma-invest na rin dito sa ating area. Marami na po tayong kubo na napagawa, grabe na. Yung kubo pa doon sa ating baka, silage bunker pa tayo dyan, meron pa doon kulungan ating baboy. Yan, malaki yan kasi nagtambak pa kami ng mga bato, tinabakan pa namin. Tapos may kubo pa tayo doon para sa ating mga kambing. Lalo na pag madagdagan yung kubo sa ating baboy, sana napakalaki na po yung na-invest natin dito. Yung baka natin na galing sa Dawes, inakala po namin nung una na naglandi siya, pero mukhang ano lang, sinubuan ng tubig ba, gitingal para lumaki yung katawan niya, kaya ihi siya ng ihi. Ito po, pero malakas naman siyang kumain ng dahon ng tubo. Yan. At si Batang, ito po, malakas din kumain ng tubo. Wala tayong mga problema sa kanila. Pero kahit hindi po nakasahan yung baka natin na nabili natin sa Dawes, ang magandang balita, yung isa nating baka na pula, nakasahan ni Pugi. Siya yung naglandi. So ang mangyari po dito mga kaprobinsya, siyam na buwan mula ngayon, may dalawa tayong baka na mga maliit sabay-sabay. Yung dumalaga natin at yung isa nating baka doon. At napakaganda sana pag maglandi siya ngayon ay yung buwan, tapos pati yung isa natin si Basya, yan po ang hinihintay ko na maglandi para apat sila na sabay-sabay. Napakaganda tingnan. Sa ngayon dalawa lang yung nakasahan. Siya po baka hindi pa siguro niya panahon na maglandi. Hintayin lang natin, baka gusto na niya makikisabay sa baka natin na galing sa Batangas, si Batang at si Quinay. Baka silang tatlo. Yung mga kambing na rin, gutom na. Hello. Up. Mimi. Come here, come here. Mimi, dito Mimi. Oh. Babon. Wala nang problema sa kan, oh. Sige, tatlo. Sabay-sabay kayong tatlo. Ubusin nyo yan. Gutom sila, oh. 4 na beses po namin sila padidihin sa loob ng sa araw. Grabe, oh. Ini ara kay dapat yung hari. Kay lisod. No more.
Kana po oh. Yung kamay ko, sakit yan. Ayun na. Ikaw. Mama. Mana? Wala na. Sige. Ito po mga kaprobinsya, oh, maganda yung klase niya. Ito yung babae. Ito. Oh, yung maganda pala yung babae. Gawin natin itong inahin. Pero itong mga lalaki, depende lang pag malaki na sila. Ang iglo, tapos if one yung nanay, tapos nakasahan naman sila ng buwer. Yan po. Siya yung pinakamalaki. Buti lang, hindi sila nagtae. Kasi nang naubusan sila ng gatas, Bear Brand yung pinainom nila. Nagagalo lang tingnan, no? Kahit malaki yung gatas natin sa gatas sa kanila, pero masaya pa rin tayo basta mabuhay sila. At masaya tayo na makita natin sila na malusog. Ikaw ha, gawin kitang inahin dito ha. Good luck sa'yo. Sana mabuhay kayong tatlo. Ang napakaganda po sa ating lalaking kambing mga kaprobinsya, yung buwer, triplets line siya. Nung hindi pa siya dumating dito, hindi po nagkaroon ng triplets yung mga kambing natin. Pero ngayon, wala. Pangatlong bisis na mula nang dumating siya dito. Paki-comment lang po sa baba pag may pangalan kayo na may suggest. Yung babae na brown. Kasi gawin natin siya yung inahin dito. Pag babuhay sila tatlo, kasi hindi tayo sigurado kung ano pang mangyari sa kanila. Napaka-cute tingnan habang nagtantalon yung mga kambing. Yan Ayan po, magpapakain tayo sa ating mga manok dito. Mga ginya, oh. Tapos maghuli tayo isa para pangulam mamayang gabi. Lalaki lang, lalaki. Dito po, wala problema kahit magkatay pa tayo palagi ng manok. Kasi yung mga sisiw naman, oh. Yan. Dami. Yan po. Ang nakarang araw po, may bagong sisiw tayo na nakuha. At ngayon naman, meron na naman. Tingnan niyo po, oh.
Hello. Ay. Yan, hindi pa napisa lahat. Yan. Daming sisiw natin. Yan to. At may mga nag-gaming pa tayo doon. Kaya halos linggo-linggo may madagdag sa ating mga manok dito na sisiw. Yung linya natin. Kumpleto lang. 8 po sila lahat. Pero hulihin po natin yung dalawang lalaki. Anim yung bagong linya natin dito, tapos yung dalawa puro lalaki. Pag pinagtulungan sila sa anim, kaya takot silang dalawa. Kaya gusto na sana natin silang hulihin, pero ayaw pahuli. Dito po sa atin mga kaprobinsya, yung mga alaga natin, palagi po tayong nagbigay ng vitamins para healthy yung mga alaga natin. At wala po tayong ibang vitamins na ginamit. Ito lang, King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Napakaganda itong gamitin para sa ating mga alaga. Proven anti-sin na po ito sa amin, yung King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Pwede siyang gamitin para sa ating mga alagang baboy mga kaprobinsya. Napakaganda, napaka-effective. Pwede naman sa kambing, pwede sa baka. Tapos pag sa inahing baboy natin ito ibigay, makatulong to para dumami yung gatas at inahing baboy. Maayos naman yung pinakain namin, oh. Ito po yung kalabaw, oh, na kapalit sa ating chinso. Yan. Kaya sinasabi ko po na hindi ko siya nagustuhan yung tsura niya, kasi napakatulis ng kanyang sungay. Tapos kay sungay po, pag ibinta natin to sa stockyard, tingnan natin kung magkano yung abutin sa ating kalabaw na kapalit na ating chinso. Pag maibinta natin siya sa halaga na 45,000, bali maging 25,000 yung chinso natin. Pero pag 40 lang yung value sa ating chinso, maging 20,000 kasi nagdagdag tayo ng 20,000. Yan. Subukan namin itong dalhin dun sa stockyard, at yung asking price dito gawin namin 48,000. Kasi kanto, marunong itong mag-araro. Pero hindi siya sanay sa karosa. Sa araro lang. At yung mga palatandaan po nila, kung marunong ba mag-araro yung kalabaw, yung liig agad yung tingnan nila. Pero halatang halata na babad sa araro yung kalabaw natin. Kasi oh, at yung mga tanim natin dito, oh, yung kalabasa parang hindi umubra, so taniman natin to ng pipino. Ito po may mga pichay, may talong, may kangkong, oh. Tingnan niyo po yung kangkong na pinatanim natin dito.
Lagyan natin ito ng pataba tapos diligan bukas. Sibuyas, kulang pa rin yung sibuyas natin. May kamuting baging, may okra. Yan, sari-sari yung gulay natin dito. Yung mga sili natin may mga bunga na. At parang magka-harvest na dito para pangbinta. Maraming bunga oh. Yung sitaw natin, palagi po kami nagulay. Sa hindi nakapanood sa una nating mga video, may bagong alaga po tayo dito sa ating area. Bumili po tayo ng crayfish. At yung crayfish ay nocturnal, so mamayang gabi pagkainin natin. Active sila pag tuwing gabi, parang katulad din sila ng hito. Yan po ang ating sit up oh. Tingnan niyo po mga kaprobinsya, yung crayfish natin umiibabaw sila. So effective yung sit up natin. Nilagyan natin ng mga bato para may mataguan. Yan oh. Yan. Ayos. Nasa mga 20 heads yung crayfish natin dito. Matagal na po na may nag-request sa atin na mag-alaga tayo ng crayfish. At matagal na rin tayo na naghanap ng para gawing materialis. Ang maganda po sa crayfish, pwede natin siyang ihalo doon sa ating mga tilapia sa mud pan. Pero hindi natin pinakawalan agad doon sa mud pan kasi hindi natin sila mamonitor. Saka na tayo maglagay sa mud pan pag dumami na sila dito. Malaki na po oh. Sabi ng ating pinagbilhan, ready to breed na daw to. Yan oh, umakyat siya sa bato. Yan. Nilagyan sana namin ng kawayan pero hindi umubra yung kawayan na nilagay namin. Doon sana natin sila pataguin. Pero ang nangyari po, lumutang lang yung kawayan. Yan oh, umakyat mga kaprobinsya oh. Yan. Malaki na po yung tilapia natin dito. Pwede naman tayo mag-harvest. Minsan po makaligtaan namin sila sa pagpakain. Yung kuyo malaki na rin. Napakadalang maubos sa fish na ihagis natin. Ano? Po, mabuhay yung mga crayfish natin. Pwede kayong mag-message sa akin, sa aking FB page. Jigger Villacorta po yung FB page natin. At paki-follow na lang po. At maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga naka-follow dyan, maraming salamat po. At sa mga hindi pa naka-follow, paki-follow na lang. Jigger Villacorta. Pero minsan may makaligtaan tayo ng mga message kasi po ang mangyayari pag may isang message na hindi natin mabasa ngayon tapos padami yung mga nag-chat sa atin, yung nasa ilalim na hindi ko napansin, matabunan na yan, matabunan. Pero pag may bago namang message, so makita naman natin dito. Pwede natin itong lagyan ng crayfish. Sa hito, hindi pa namin alam kung pwede ba. Tilapia lang. Yung ibang nag-alaga ng crayfish, sa tuwing mabuntis po yung babae,
hiniwalay nila agad. So tinuruan po tayo sa ating pinagbilhan na pwede na daw di ihiwalay. Basta nasa mud pan. So subukan natin yon, yung mga ganyang diskarte. Nanood po tayo sa YouTube kung paano mag-alaga ng crayfish. Pero wala po ako nakita na nag-alaga na nasa mud pan lang. Kadalasan po sa mga nag-alaga, nasa aquarium, nasa trapal pan, nasa concrete pan. Yan po aking nakikita sa YouTube na inalagaan nila yung crayfish. Tapos hindi flowing yung tubig nila, kailangan pa nila ng aerator, kailangan pa nila ng submersible pump. Pero dito sa atin wala, libre yung tubig, hindi na tayo gumastos ng kuryente. Yan dito oh. Yan. Kulang na sa tubig yung pan natin dito. Tumago sa ilalim. Tapos mukhang sinulan sila sa supply ba? Dahil may tago sa ilalim. Supply ng tubig. Tapos lang yung solusyon natin, magdagdag lang tayo ng supply. Para hindi na kailangan pang i-repair yung ating pan. Bigyan pa rin ng pagkain. Yung Integra 1000 lang. Hindi pakain sa kaila. Dapat mga 5 lang. Hindi yung floater. Saan ito? Patay? Oh. Kunti lang ilagay natin. Sila nang bahala din kumain. Tingnan na natin kung kainin ba nila. Kita na nila yung pagkain na nilagay natin. Pinata. Yan oh. Ito yung isa oh. Nagsilabasan na sila. Pagsapit ng dilim. Kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam natin oh, manok. Ayan. Good. Maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Hello? Ay, gulali mo. Yawan na po ka daw. Ah. Kung susulogan ka na do, ina na nga. Ay, kung susulogan nyo, kaya bata ba ba? Bata, ako call. Di ha? Ano ha? Bulihan kanila ba? Ay, kung bulihan. Aray po ko daw. Hello? Ano? Hindi ako kang mano niya mo. Hindi ako kang mano. Ano ka? Luluya mo ka na. Yung gusto din Michael ay nga kita kulot na mga bata pa kayo. Kita din Michael mga tatanda.
Ano? Sabi. Ataw. Isod o? Tulo na nang gito sa siya ba? Sabi lang mo ito. Yung gwapo pa ito yabanin mo doon. Hindi ako. Alam na. Ayan. Ay. May ka. Sendiri ito. Iya udah kayak doang. Yang putar dia ni. Ketika lagi. Sudah apa tu? Kembali. Dito sa aming mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga salang viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga sulit kaprobinsya dyan, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. At maraming salamat din sa ating sponsors, King's Beta Plus Animal Feed Supplement, Panamok Sporty, Panamok Couplet, Indinso Plus, Indinso Premium, Worms to Go, and King's Beta Pet. Happy wedding anniversary nina Mr. and Mrs. Nestor Valmadrid and Amy Valmadrid, watching from Long Beach, California, USA. Shout out kay Rafael Zamora Indong. Shout out nina Nick Santos and Gloria Santos from Ontario, California. Happy birthday kay Sir Bong Orleans. Birthday niya February 27. Sir, happy birthday po sa inyo. Shout out kay Alili Kimatom Santos and Will Santos from South Australia. Shout out kay Nestor Kajindi from Dubai. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa lahat at maraming salamat po.